Hi guys! Magandang araw! For today's vlog ay samahan nyo kami na mag-ayos ulit ng playpen ni Baby Yael. Bago nga kami mag-umpisa sa pag-assemble, ay inayos muna ni Daddy ang stroller ni Baby para dito muna namin siya ilalagay. Wala na nga din kasi kaming extra na space dito sa aming apartment. Kaya nag-decide na rin kami ni Daddy na alisin ang kanyang duyan. Huwag niyo akong i-bash guys ha, ito pa rin kasi ang suot ko. Parehas kasi naming araw kinuhaan ng video yung nakaraang vlog ko. Ngayon nga lang uli ako nagkaroon ng oras para makapag-voice over. Bising Mami Yarn. Pagkalipat nga namin kay Yael ay nag-start na din si Daddy na tanggalin ang duyan ni Baby. Ewan ko ba, pagdating kasi nung 7 months ni Yael ay ayaw na niyang matulog sa duyan. Minsan nga ay baliktaran pa siya dito. Tapos kahit iduyan na namin ay wala pa rin tigil ang kanyang pag-iyak. Hindi na siguro siya komportable sa paghiga dito. Ang gusto niya kasi ngayon ay sa kama na siya natutulog. Mas nakakakilos kasi siya ng maayos. Napansin nga din namin na mas mahaba na siyang matulog kapag hindi siya nagamit ng duyan. Tumulong na nga din ako sa pag-aayos ng mga binaklas para mabilis matapos. Gabi na din ang mga oras na iyan. Inaayos kasi naming mabuti ang mga ganito at hindi basta itinatambak. Para kung sakaling magkaroon ng kapatid si Yael ay amin pang magagamit. Char! Kinuha na nga din ni Daddy yung playpen. Pagdating nga ng 6 months ni Baby ay nag-order na din kami ng playpen niya. Nung panahon kasi na iyon ay marunong na siyang mag-ikot-ikot sa higaan. Kaso nga ay tinanggal namin uli ito. Pagkailang araw kasi noon ay hinahanap pa rin niya ang kanyang duyan. Kaya ngayon sinigurado muna namin talaga na sadyang ayaw na niya doon. Bago nga kami magsimula sa aming pag-aayos ay sinigurado ko muna na malinis ang aming paglalagyan. Ewan ba naman sa mga gabok dito sa bahay, kahit araw-araw kang maglinis at magpunas, sadyang ayaw kaming tantanan. Pero sadyang gano'n naman talaga ata. Tinanong nga din muna ako ni Daddy kung sure na daw ako. Paano ba naman kasi ay nakakahingal din daw ng magbaklas at magkabit nito. Kapag kasi ganitong mga gawain ay sadyang siya ang aking pinapagawa para sigurado. Kaya lang syempre, minsan may mga bagay talaga na akala natin ay kailangan na pero hindi pa pala. Kaya Daddy, pakihabaan po ang iyong pasensya. Mabuti na nga at may mga ganitong gamit na. Bilang isang full-time mom kasi at wala naman kaming ibang kasama sa bahay. Kadalasan nga ay ako lang ang gumagawa dito sa amin. Dati kasi pinaglalatag ko lang si Baby ng mat at foam dito sa sala. Minsan nga kapag may ginagawa ako tulad ng paglalaba o kaya gawain sa kusina ay hindi ko agad napapansin na umiikot na siya sa kanyang higaan. At kung saan-saan na nga siya nakakaabot. Nililibang ko na nga si Daddy ng mga oras na yan. O diba, kakapogi? Habang nag-aayos na kami ay pinapanood muna namin si Yael kay Miss Rachel. At mukhang all goods pa naman siya sa kanyang stroller. At nagpapakyut pa nga siya nung nakita niya na tinatapat ko sa kanya yung camera. Alam niya ata na siya ang nagwagi kasi inalis na namin yung kanyang duyan. Share ko nga lang guys, sa amin nga doon sa probinsya, ang ginagawa noon sa amin dati ay nilalagyan ni tatay ng harang ang lahat ng pintuan para hindi kami makalabas. Sa amin nga sa Quezon ay alabat ang tawag doon. Sa inyo ba mga mi, ginagawa din ba ng mga tatay nyo noon yon? At fast forward nga, ayan, malapit na kaming matapos. Sa ilalim nga ng playpen ay nilagyan ko muna ng mga playmat ni Yael. Tapos, saka ko isinunod ang ibang higaan niya. Para safe nga din, pati yung mga gilid ay nilagyan ko na rin ng rubber mat. Hindi na nga ako masyadong mag-aalala na kung saan-saan si Baby mauuntog at gagapang habang may kailangan akong gawin dito sa bahay. Abot kaya nga din ang presyo nito mga mi. At mukhang matibay din naman. Sana nga ay magtagal ito na gamit ni Baby. Kung gusto nyo nga ng ganito ay ilalagay ko na lang ang link sa aking comment section. At ayun lang guys, ngayong araw, salamat ho!